Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US Vice President Kamala Harris nagkausap sa telepono. VP Harris, suportado ang pagpapanatili ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa harap ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Suportado ni US Vice President Kamala Harris ang pagpapanatili at patuloy na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, lalo't nagpapatuloy ang Chinese aggression sa West Philippine Sea. Nagkausap kagabi sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at VP Harris kagabi sa telepono kung saan ibinigyan din ng pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na mahalagang muling mapagtibay ang commitment ng US para sa depensa ng Pilipinas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa tinura ng US Vice President na anyay nagbibigay diin sa malakas na relasyon ng RPUS lalo't mas tumitindi ang mga hamong kinakaharap kabilang na dito ang tungkol sa South China Sea. Kinilala din ni Pangulong Marcos ang naging kontribusyon ni Harris sa bansa na anyay nagbigay ng matibay na pundasyon para sa patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Partikular na binanggit dito ng Pangulo ang naging ambag ng US Vice President na may kinalaman sa ekonomiya, diplomasya, depensa at seguridad. Ang pag-uusap sa pagitan ni Harris at Pangulong Marcos ay naganap matapos ang trilateral phone call nitong Lunes ni US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru at Pangulong Marcos. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ilang mga proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ayaw na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makabilang sa unprogrammed appropriation ng ahensya para sa susunod na taon. Ang detalye ng balita ihahatid pa rin sa atin ni Alvin Baltazar. Ayaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon pa ng unprogrammed appropriation ang DSWD sa taong 2026. Sa pakikipagpulong ng Pangulo sa DSWD sa Malacanang ay binigyan din ng Chief Executive na dapat ay tukoy na sa budget ang mga programa ng ahensya para sa susunod na taon at mula doon ay mailakip na sa budget at hindi na kukunin pa sa unprogrammed appropriation. Dapat, sabi ng Pangulo, ay nandiyan at nakalatag na ang mga programang popondohan para mabilis ding mapakinabangan ng mamamayan. Matatandang natupayasan ang budget ng DSWD ng 10.85 billion pesos o 4.79% para sa taong ito. Ito'y mula sa dating 226.67 billion pesos na nakapaloob sa National Expenditure Program na naging 215.82 billion pesos na siya naman kasama sa 2025 General Appropriations Act. Timely yung delivery mo ng mga assistance ng inputs, seeds, and fertilizer
mas masisigurado natin yung una, yung tamang oras ng kanilang pagtatanim, mas masisigurado natin yung productivity, yung mga paghahanda, mas masisigurado rin natin. Tandaan natin, pag tumaas yung productivity, mas tataas yung demand for labor, mas lalaki yung production mo. Ibig sabihin yan, dadami ang trabaho sa dryers, sa rice mills, mas malaki ang kita. So, ang balik niyan sa economy natin, agricultural economy and the economy as a whole, mas maganda. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit 700 sambahayan sa Quezon City na pabilang sa walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito si Mary Ann Bastasa para sa balita. Nasa 742 household o sambahayan sa Quezon City ang naidagdag sa mga benepisyaryo sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD-NCR, ang mga natukoy na pamilya ay masusing sinala batay sa mga panuntunan ng programa. Gayon din ang bawat pamilya ay dadaan sa walang gutom indicator tool para sa verifikasyon at sa nutrition education session na isa sa mga kondisyon ng programa. Samantala, nasa kabuang 1,378 na ang pamilyang natulungan sa walang gutom program sa Metro Manila mula nang isagawa ang pilot implementation nito noong 2023. Target pa ng DSWD na madagdagan ang benepisyaryo nito ngayong taon at palawakin ang implementasyon sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa NCR. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pangailangan ng discount booklet ng mga senior citizen, tuluyan ng inalis sa panukalang Comprehensive Senior Citizens Benefit Act. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Pinagdibay na House Ways and Means Committee ang panukalang batas na layong palawakin ang mga benepisyong matatanggap ng mga senior citizen. Kasama sa probisyon ng panukala ang pag-alis sa discount booklet para makakuha ng diskwento. Ayon kay Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, isinama na nila ito sa bagong batas upang hindi na kailanganin pa ng paglalabas ng mga administrative issuances. Ilan sa mga dagdag benepisyo para sa mga senior citizen ay ang 2,000 pesos na diskwento sa tollway, senior discount sa mga TNVS gaya ng Grab at Angkas, pagtaas ng water at power utility discount sa 15% mula sa dating 5%. Pasok na rin sa 20% senior discount ang mga online sales. Maaari naman ibawas ng mga negosyo ang halaga ng VAT discount sa kanilang gross income upang paghatian ng consumer at gobyerno ang gasto sa diskwento kaysa pasanin lahat ng consumer. Umaasa naman si Salceda na dahil sa isa itong consensus bill ay mapagtibay ito bago matapos ang 19th Congress. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, maagang pamahagi ng suporta sa mga magsasaka, siniguro ng Department of Agriculture o DA. Balikan natin si Mary Ann Bastasa para sa balita. Tiniyak ng Department of Agriculture na tuloy-tuloy ang pamahagi nito ng farm inputs gaya ng binhi at pataba sa mga magsasaka sa bansa. Kasunod ito na naging pulong ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa economic managers kung saan pinasisiguro nito sa DA na walang magsasaka sa bansa ang mapag-iiwanan sa suporta ng pamahalaan. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa, malaking bagay na katuwang nila ang Department of Budget and Management para sa agarang pag-release ng budgetary support sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang 30 bilyong pondo sa ilalim ng Rice Tariffication Law at 21 bilyong budget sa National Rice Program. Punto naman ng DA, mahalaga ang agarang pamamahagi ng assistance sa mga magsasaka lalo na sa planting season para umangat ang rice production sa bansa. Timely yung delivery mo ng assistance ng seeds and fertilizer. Mas masisigurado natin yung una, yung tamang oras ng kanilang pagtatanim. Mas masisigurado natin yung
product. Yung mga paghahanda, mas masisigurado rin natin. Tandaan natin, pag tumaas yung product, mas tataas demand for labor, mas lalaki yung production mo. Ibig sabihin yan, dadami ang trabaho sa dryers, sa rice mills, mas malaki ang kita. Yan ang tinig ni Asek de Mesa na nanatili naman kumpiyansa ng DA na mas magandang recovery ng rice sector at mas masaganang ari ng mga magsasaka ngayong 2025. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Armed Forces of the Philippines o AFP naglatag ng mga hakbang sa sandaling lumampas na sa sukdulan ng China sa West Philippine Sea. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. May mga nakauma ng hakbang ang sandatang lakas sa Pilipinas sa sandaling umabot na sa sukdulan ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nang tanungin kung ano ang kanilang gagawin sa sandaling magkaroon na ng reclamation sa Bao de Masinloc. Ayon kay Trinidad, isa na itong malinaw na red line o hindi katanggap-tanggap na aksyon at may tuturing nilang non-negotiable. Git niya, hindi sila patitinag sa pagtupad sa kanilang mandato na magsagawa ng maritime patrols at air surveillance flight. Kaya naman isa sa mga nakikita ng AFP ani Trinidad ay ang mas madalas na mga pagsasanay sa mga kalyadong bansa sa West Philippine Sea upang igita soberanya ng bansa sa naturang karagatan. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Navy may nakahanda ng plano sakaling magsagawa ng reclamation ng China sa Capones Island sa Zambales. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Tiniyak ng Philippine Navy na hindi nila papayagan ang anumang aktibidad ng Chinese Coast Guard sa karagatan ng Capones Island sa Zambales. Ito ay sa kabila ng patuloy na pamamalagi ng monster ship ng China sa nasabing lugar. Ayon kay Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may nakahanda na silang gagawin sakaling magsagawa ng anumang gawain ng China tulad ng reclamation, dredging at iba pa. Tumanggi naman siya na tukuyin kung ano plano ng Philippine Navy sakaling mangyari ang nasabing aktibidad. Samantala, magsasagawa na rin ang Philippine Navy ng sarili nilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea para tumulong sa Philippine Coast Guard na bantayan ang teritoryo ng ating bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health na magtutuloy-tuloy ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Batid na sa tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi maantala ang serbisyo ng PhilHealth kahit wala na itong subsidiya mula sa gobyerno. Binilin ni Pangulong Marcos kay Health Secretary Ted Herbosa na Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology na isa prioridad ang Common Tower Program o CTP nito. Sinabihan ni Pangulong Marcos si DICT Secretary Ivan John Uy na sa pagpapalakas ng naturang programa, mas mapapabilis ang serbisyo ng gobyerno. Tiniyak naman ni Uy kay Pangulong Marcos ang
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, panukalang magtatakda ng bagong term limit sa mga barangay at SK officials pasado na sa Senado. Ang kabuang-ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Lusot na sa ikatlo-tuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magtatakda ng bagong term of office sa mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials. Sa naging botohan, 22 na senador ang pumabor sa panukala, walang tumutol at walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, lahat ng mga halal na barangay at SK officials ay magkakaroon ng 4 na taong panunungkulan sa pwesto o termino. Hindi papayagan ang isang elective barangay official na magsilbi ng higit 3 magkakasunod na termino sa parehong posisyon. Itinatakda rin ng panukala ang susunod na barangay at SK elections sa unang Lunes ng October 2027 at gagawin kada 4 na taon matapos nito. Ang mga mahalalaman na barangay at SK officials matapos maisabatas ang panukalang ito ay sisimula ng kanilang termino sa unang araw ng Nobyembre matapos silang manalo. Samantala, sakaling maisabatas, ang mga kasalukuyang nakaupo bilang barangay at SK officials ay mananatili sa pwesto hanggang mahalal ang papalit sa kanila sa October 2027. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bagong presiding justice ng Sandigan Bayan nanumpa na sa tungkulin. Balikan natin si Michael Rogas para sa balita. Pinangunahan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gasimundo ang pagpapanumpa kay Justice Geraldine Faith Econg bilang bagong presiding justice ng Sandigan Bayan. Nangyari ang pananumpa ni Justice Econg sa Session Hall ng Korte Suprema Kamakalawa. Si Justice Econg ay itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang mandatory retirement ni Presiding Justice Amparo Cabotahit Tang na nagretiro noong November 7 ng nakaraang taon. Si Presiding Justice Econg ay nagtapos ng kanyang abogasya sa San Carlos University sa Cebu bilang isang cum laude. Naging presiding judge siya ng Cebu Regional Trial Court bago maitalaga bilang maestrado ng Sandigan Bayan. Siya ang ika-11 presiding justice ng Anti-Graft Court mula nang ito ay maitatag. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 4.5 milyong bisita target ng Intramuros ngayong taong 2025. Ang kabuang-ulat ihahatid naman sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Magazine. Matapos makapagtala ng tinatayang 5.59 million visitors at malagpasan ang 3 million target para sa 2024, ngayong 2025 ay nilalayo ng Intramuros Administration na maabot o muling mahigitan ang 4.5 milyong target na bisita sa tinaguriang Bold City. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Intramuros Administration Tourism Promotions Chief Reyes C., ibinahagi nito ang patuloy na hakbang sa pagsasaayos at pagpapaganda ng Intramuros upang mas marami pang mahikayat na bumisita sa lugar. Kabilang nga dito ang pagpapatuloy ng pedestrianization project upang mas maging walkable at bike-friendly, gayon din ang pagkakaroon ng digitalized historical markers at interactive touchscreen monitor sa mga dinarayong pasyalan sa Intramuros. Balikan ang ating kasaysayan sa pagbisita sa Intramuros sa Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. LGU Alaminos City nakiisa sa selebrasyon ng Zero Waste Month ngayong buwan ng Enero. Iba't ibang mga aktibidad hatid sa mga residente. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Bilang kabiyangan niya, selebrasyon niya Zero Waste Month natin niya Enero 2025, ginawa so kick-off dyan Alaminos City, Pangasinan, dyan pa na maglayya motorcade. Sa aktibidad at umpisa nilabat, nasaray aktibidad ya akaparaan, piyan napalaknab so pakaamta na sari residente, at susto tan responsablen panagbantak ya basura. Aka-schedule ya nagawa so simultaneous river clean-up, at nandurman barangay dyan syudad natin niya Enero 18. Untan met sa pangiterya sari pikakabat ni Paakar and Solid Waste Management at sari pilin eskwilaan no Enero 22, tanjad sari manunan tindaan at balay no Enero 28. Ni Romne sa Zumba Dance and Coastal Team Up at nagawa met no Enero 25, tan sa Infographics Making Contest at nagawa met no Enero 31. Bibidbiren met iray kaagapa ya syudad at sari programa ni Paakar at Solid Waste Management tan sari analo at Infographics Making Contest so naida niya premyo no Pebrero 3. Malala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Dakuin naman natin ang Bontoc. Department of Trade and Industry o DTI sa Mountain Province nag-aalok ng technical assistance sa mga cacao farmers sa lalawigan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Donna Cawisbalyo. Mangipapaay ti Department of Trade and Industry wenno DTI iti technical assistance kadagiti cacao farmers sipud 2015. Pakairamanan dito iti panagsanay, consultancy kenda dumapay para iti cacao production, farm management, chocolate processing, marketing, one-on-one consultations kadagiti farmers ken processors. Babaen kadagiti programa ti ahensya, adan iti 5 at chocolate processors iti probinsya. Pakairamanan dito iti Paracelis, Sadanga, Natonin, Besao, ken Baoco. Iti datos ti Mountain Province Provincial Agriculture Office, ada iti 265 a cacao farmers iti probinsya. Sigon ken ni Provincial Supervising Agriculturist Cristeta Sanadan, masarakan ijay Paracelis ti kadakkelan a plantasyon ti cacao. Manipod iti 6 a pulo nga hektarya a plantasyon ti cacao, 4 a pulo nga hektarya ti plantasyon iti nasao a munisipyo. Kadagiti mannalon amang kayat nga agmula iti cacao, mabalinda agumatang iti seedlings iti provincial nurseries ti Provincial Agriculture Office iti Bontoc, utukan Baoco ken Paracelis. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalyo mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. Quezon Governor Helen Tan pinasalamatan ang suporta ng LGUs sa Palarong Quezon 2025. Narito si Carmi Isles para sa detalye ng balita. Pinasalamatan ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang suporta ng mga lokal na pamahalaan sa Palarong Quezon 2025 na opisyal na binuksan sa Southern Luzon State University o SLSU Main Gymnasium, Lokban, Quezon, Kamakalwa. Sa mensahe ng gobernadora, binigyan din ito na walang nakalaan na pondo ang DepEd sa sporting events. Aniya ang ginagamit na pondo sa Congressional Meet at Palarong Quezon ay mula sa Special Education Fund ng LGUs. Sa kabila nito, sinabi ni Governor Tan na hindi ito hadlang sa pagpapatuloy ng mga aktibidad pampalakasan sa lalawigan. 8,000 na student athletes ang nagtutunggali sa 25 sporting events ng Palarong Quezon 2025. Mula sa Lucena City, Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Dumako na tayo sa Palawan, pagsasagawa ng National Rally for Peace sa lungsod ng Puerto Princesa naging mapayapa at maayos. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Kadamian Lacasa Jr. mula sa Palawan. Maayos rang ang buwat na National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo di Ciudad de Puerto Princesa nung isang adlaw. Umabot sa mahigit 28,000 katao ang nagpartisipante sa rally. Layunin ang pagbuwat ang aktibidad na manawagan sa gobyerno na mas magtao ang serbisyo sa mga tao imbis magbigay ang oras para sa walang kwentang mga bagay. 100% ang ingtaw ng Philippine National Police para matiyak ang maayos sura na pagbuwat ang National Rally for Peace. Agalindigi ang siyudad ang Puerto Princesa, Kadamian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kadamian Lacasa Jr. mula sa Palawan. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mga estudyante sa Samar State University sumailalim sa orientation para sa Tarabasa Tutoring Program. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Nagkatitirok ang mga fourth-year students sa kurso nga edukasyon sa Samar State University Convention Center para sa orientasyon sa nikaduha ka tuig Santara Basa Tutoring Program. Katuyuanan sa nasabi nga programa nga buligan ang mga estudyante sa elementary nga nakukurian sa pagbasa pinaagi sa mga magiging tutor nga pagkukuhaon tikang sa mga estudyante sa edukasyon sa universidad. Lain sini ginsusuportahan liwat sa programa ang mga kaganak pinaagi sa mga youth development workers sa pag-asister sa sakto ngan epektibo nga pagtutdo sa era mga anak. Resulta antara Basa Tutoring Program sa pagbububligay sa Department of Social Welfare and Development ngan Department of Education agud pakusgon ang kapasidad sa mga estudyante ngan kaganak bahin sa pagbasa. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, Business One-Stop Shop o BOSS. Sinimula na ng LGU Tandag City. Narito si Raymond Aplaya para sa balita mula sa Tandag. Karon ng adlaw iniro a 15 gisugdan ng pagpahigayon sa Business One-Stop Shop kon na BOSS dinhi sa syudad sa Tandag, Surigao del Sur. Gipahigayon kini diha sa Executive and Legislative Building sa City Hall, Barangay Awasyan, sakop ning syudad. Mulungtad kini hangtod na sa adlawng Lunes, Enero 20 nining tuiga. Abri kini alang sa tanang mga bumabayad o buhis o taxpayers gikan sa alas 8 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 7 ang takna sa gabii. Pangunahan ang mga kalihukan sa buhatan sa Business Permits and Licensing Office o BPLO. Nasayran nga pinasubay sa balaod. Gimanduan ang mga negosyante sa pag-renew sa ilang mga business permit sa dili pa mulapas ang Enero 30 nining tuiga aron malikayan ang multa. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Holo. Dalawang grupong matagal nang nag-aalitan sa isang bayan sa Sulu napagkasundo na. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Fatma Gino.
Napasulot na sila daw isnin yaon pitchang putag to sinabulan niya na January taon niyan. Inadwatong po ka namin nagbabali dahil nga municipality sinatalipaw di halupaso hagkagis ng peace building agreement aming piyaw na sumad siya hall Sulu Area Coordinating Center Capital Site Barangay Bangkal Patikol. Piyagauhan na nini Governor Abdusa Cortan hatulong tawangin the Vice Governor Abdusa Cortan II, Mayor ni Vocadizar Tulawi sinatalipaw. Brigadier General Mario Jacinto, Commander Sin 11 of 1st Infantry Brigade, iba ni Police Lieutenant Colonel Benjamin Usman, Deputy Provincial Director for Administration, Sinusunog Police Provincial Office. Piyasawian ni Governor Tan, halapal kaptangan hay ni Inkalkaan, sin pagasulut sin pakanya, amin baga patutog sin kanungan, diya binaywen silupa, so amin mahinang usaka asusungon. Piyaga sarang sukulan hay ni inadwa tumpukan hapamawbugi nila iban in kasundaluhan local government unit hapaglugto nila aming mapatutuging katulan iban kanungan diha binaybayan. Naunday sabing pag-umbog sina Peace Covenant antara sinadwa tumpukan siyaksian sin local government officials mga tao sina EFP, PNP, mga wajil day nga dwa tumpukan iban sin kaibanan pa. Day nga RP Holo ini Fatma Adligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Fatma Gino mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang dalawang international banks na isa pa rin ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamatatag na paglago sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon. Ayon kay HSBC Global Private Banking and Wealth Chief Investment Officer for Southeast Asia and India, James Cheo, inaasahang magiging maganda pa rin ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon buwat sa malusog nitong domestic consumption, umuunlad na business process outsourcing o BPO sector at ang tumataas na pamumuhunan sa digital services. Ani Cheo, bentahe sa bansa ang services exports kasama ng information technology at BPO services maging ang overseas remittances, bagay na tinawag niyang key economic pillars na siyang nagiging buffer ng Pinas sa global trade uncertainties at tariff risks. Maganda rin anya ang tinatakbo ng monetary at fiscal policies ng bansa dahil nakalinya ang mga ito sa pagsuporta sa paglago habang napapangasiwaan ang risks. Sa kabila naman ng inaasahang pagiging volatile ng piso mula sa paglakas ng dolyar, nanatili pa ring bullish si Cheo sa Philippine currency dahil sa inaasahang pagiging resilient ito sa pagtatapos ng 2025. Samantala sa bukod naman na report, nirebisahan ng Bank of America o BOFA ang economic projection nito sa Pilipinas ngayong taon mula sa inaasahang less vulnerability nito sa impact ng mas mataas na taripa ng Estados Unidos. Sa bago nitong forecast, iniakyat ng BOFA sa 5.9% ang tansya nitong pagiging paglago ng Pilipinas ngayong taon, 0.5% mas mataas kumpara sa huli nitong projection na 5.4%. Ayon sa BOFA, ang domestic-oriented na ekonomiya ng Pilipinas ang magdadala rito para maging ikalawa sa buong ASEAN 6 na may mataas na paglago, kasunod lamang ng Vietnam na tinatayang papalo sa 6.8% ang economic growth. Tiwala rin ang BOFA na mapananatili ng Pinas ang headline inflation nito ngayong taon mula sa 2 hanggang 4% target ng gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, pinuri ng Globe Telecom Incorporated ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG mula sa matagumpay nitong pagkakaaresto sa dalawang Chinese nationals na nagtangkang magbenta ng pre-registered SIM cards. Sa isang pahayag, sinabi ni Globe General Counsel Froilan Castelo na naaresto ng CIDG ang dalawang sospek sa isinagawang buy-bust operation noong Enero 9. Nakumpiska sa dalawa ang 1,700 Globe SIM cards at 2,300 TM SIMs. Salig sa Section 11 ng SIM Registration Act, itinuturing na illegal ang pagbibenta o pagbili ng pre-registered SIM cards kung saan ang mga lalabag dito ay maaaring maharap mula sa 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo at multang naglalaro sa 100,000 piso hanggang 300 piso. Paalala ni Castelo sa customers na irehistro ang kanilang sariling SIM card sa kanilang mismong pangalan at binalaan ng mga ito sa pagbili ng SIM cards na tampered o pre-registered na. Siniguro rin ito na kaisa ng pamahalaan ang Globe sa paglaban sa anumang panluloko at sa pagtaguyod ng kaligtasan at seguridad ng mga customer nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa mga panluloko, nagbigay babala rin ang Smart Communications Incorporated sa mga customer na huwag i-click o pindutin ang mga link na matatanggap sa SMS. Ginawa ng Smart ang babala kasunod ng paglaganap ng text messages kaugnay sa umunoy redeemable reward points. Ayon sa Smart, ang mga ganitong uri ng text ay phishing scam na layong kunin ang impormasyon ng sino mang makiklik ng links. Dagdag pa ni Smart Vice President at Head of Regulatory Affairs Roy Ibay, hindi nagpapadala ng clickable links ang Smart sa official messages at ipinaalalang mag-login lamang sa official domain nila na smart.com.ph. Kasabay nito, nagbabala rin si Ibay sa pagkalat ng suspicious links na ipinadadala sa third-party messaging applications. Bilang tugon sa mga ito, sinabi ni Ibay na pinalakas na nila ang kanilang network firewall upang maharang ang mga nasabing text message. Nitong 2024, inuulat ng Smart na aabot sa 2.3 bilyong text messages na naglalaman ng mga kahinahinalang links ang kanilang naharang at lampas 1 milyong mobile numbers naman ang natukoy nilang sangkot sa suspicious activities. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñado. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Win, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Dumako naman tayo ngayon sa ating segmentong Balitang Esports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Umakyat na naman sa ranking si Filipina tennis star Alex Ayala kung saan nakuha niya ang kanyang pinakamataas na ranking sa Women's Tennis Association o WTA. Kahit na maaga siyang natanggal sa Australian Open qualifiers, kasalukuyang nasa ika-136 na pwesto si Ayala nitong linggo, 2 pwestong mas mataas kumpara sa ika-138 ranking na nakuha niya noong nakaraang linggo pagkatapos ang kanyang semifinals appearance sa Canberra International. Nakapasok ng semifinals si Ayala sa Canberra pagkatapos niyang talunin si Australian Taylor Preston 4-6, 6-2 at 6-1, subalit bigo itong makapasok
pagkaraang matalo ng eventual champion na si Xijia Wei ng China 5-7 at 2-6. Bago magsimula ang 2025, nasa ika-143 ang ranking ni Iyala na nakuha niya noong pang Hulyo taong 2024. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniwan ni Cassier Dongalio ang University of the East o UE patungo sa University of the Philippines o UP. Ito ay ayon sa mga kumakalat na ulat sa iba't ibang plataporma sa social media. Una nang naiulat na lilipat din si UE setter Kizzy Madriaga, pati na rin si Jelay Gahero na maglalaro sa kanyang debut sana para sa Lady Warriors itong darating na UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Nakapagtala ng may pinakamaraming puntos bilang isang rookie ang 5'7" spiker na si Dongalio na may kabuang 271 puntos kung saan nagtapos sa pang-6 na pwesto ang UE, tangan ang 3-11 record sa season 86. Hindi na ito nakapagtataka dahil napabalita din na si UE coach Obet Vital na naging coach ni Dongalio, Madriaga at Gahero noong high school pa sila sa California Academy sa Antipolo ay sasali na din sa kampo ng Fighting Maroons. Nag-resign si Vital bilang coach ng UE nitong nakalipas na Disyembre at binanggit na magkaiba ang kanilang pananaw para sa koponan kaya't iniwan niya ang Lady Warriors. Magsisilbi na muna ng 1-year residency sina Dongalio, Madriaga at Gahero bago sila payagang maglaro para sa UP. Isang taon din ang mawawala sa kanilang paglalaro sa UAAP dahil sa panibagong panuntunan ng liga para sa mga nag-transfer sa kapwa UAAP school. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagpapatuloy na ni reigning World Boxing Council o WBC World Minimum Weight Champion Melvin Gringo Jerusalem ang kanyang pag-iensayo sa Cebu City para sa kanyang parating na title defense. Nagbalik si Jerusalem sa kanyang home boxing gym sa Cebu City pagkatapos ang kanyang pagsasanay simula pa noong Nobyembre sa kanyang hometown sa Bukidnon at sa General Santos City. Inaasahan na puspusan ang kanyang pag-iensayo para sa nakatakdang title defense itong darating na Marso na kinumpirma na mismo ni Jerusalem. Kahit hindi pa alam ang eksaktong petsa at venue ng laban, sigurado na ang kanyang pagsabak sa Marso. Subalit malaki ang posibilidad na magkakaroon siya ng rematch kay dating WBC World Minimum Weight Champion Yudai Shigioka ng Japan na kanyang tinalo noong Marso sa pamamagitan ng split decision. Kasalukuyang may 23 wins, 3 losses at 12 knockouts si Jerusalem habang may 8-1 win-loss record si Shigioka kasama ang 5 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. May sagot at paliwanag na si former Senator Tito Sotto tungkol sa pahayag ng kampo ni Daryl Yap na ipinadala kay Vic Sotto ang script ng The Rapist of Pepsi Paloma bago inilabas ang controversial na teaser ng pelikula tungkol sa buhay ng dating sexy star na si Pepsi Paloma. Pero di umano, walang feedback na natanggap ang direktor. Ang ipinarating ni Tito sa publiko ang kanyang reaksyon sa pamamagitan ng X o dating Twitter. Sabi ni Tito Sotto, quote and unquote, "Not true. False. They gave a script to Vic Del Rosario, not Vic Sotto. Vic nor I never read the script." At may paalala rin si Tito sa pamunuan ng pahayagan na naglabas ng panig ng kampo ni Daryl Yap. Sabi niya, quote and unquote, "You should find out first if you are reporting is accurate or not. Nakakaya kumagat sa showbiz gimmick, mainstream pa naman kayo." At dagdag pa ni Tito Sen, Vic Del Rosario turned it down. At sa mga gumagastos ng malaki para manira ng kapwa, ayos, para mabawasan ang yaman ninyo. Ang ilang araw bago niya inilabas ang mga paglilinaw na yon at nag-post si Tito Sotto sa kanyang X account ng pasaring na ito. Quote and quote, "When you rely on an old gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter for sure." Sabi niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, 1 million pesos ang halagang ibinigay ni Willie Revillame kay Rufa May Quinto bilang tulong sa kinakaharap na kaso ng komedyana. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat ni Rufa May kay Willie dahil sa pagpapasaya at pagtulong nito sa kanya. Sa Instagram, ibinahagi ni Rufa May ang mga litrato nila ni Willie na kuha ng bumisita ang comedian sa Will to Win na programa ni Kuya Will sa TV5. Kalakip ng nasabing post ang ang caption ni Rufa May published as is, quote and unquote, "Thanks for making me happy, Willie, and for the help, hooray! Thanks to myself for visiting Will to Win." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, magkasabay na nag-pilot ang mga programa ni Jillian Ward at Sofia Pablo nitong Lunes, Enero at 13. Si Jillian ay tampok sa primetime series na My Ilonggo Girl, habang si Sofia naman ang bida sa Prinsesa ng City Jail. Nagbida noon si Jillian at Sofia kasama si Althea Ablan sa Prima Donnas. Sa isang panayama, nagsalita si Sofia tungkol sa kanila ni Jillian. Ani Sofia, quote and unquote, "I've always said na hindi kami magkaaway, hindi rin kami magkasundo or something. But the truth is, I say that para iwas issue na sa aming both. Kumbaga, it's a feud na sobrang tagal na, and I think one of the things kung bakit hindi namin siya naayos because we never got to talk about it." At hindi niya maipaliwanag kung saan nagsimula ang hidwaan na nababanggit. Quote and quote, sabi pa niya, "Gulat na lang ako bakit biglang hindi na. Ganun yung nangyari sa amin. And after noon, we never talk anymore. And we're close, tapos biglang wala na. Like literal, wala na. Wala pong buwelo na ilangan, literal stop." Sabi pa ni Sophia, quote and unquote, "Ayoko na rin nai-issue kami both, lalo na pareho kaming nasa peak ng career," sabi ni Sophia. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Win Peñano, ng Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.